Guys, so kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share. Papatuloy natin yung kanina guys na putol. Like, subscribe, comment, share. Lagay natin sa playlist ating spiritual life and random topics in life 2026 to 2090. So, sa tips and advice for successful life. Patuloy natin kanina yung 3 minutes. Alam natin oras is so time so precious. Ngayon nagpasalamat ako ni God Yahweh na nakita ko yung katotohanan. The true solution of our life. Ang truth kasi natago. Malalaman lang natin yan pag gagawin natin. Pag alam mo, gagawin mo rin siya. Kasi walang resulta din siya. Matagal matulog. Yan sa Bible nga, maaga nga sila, madaling araw eh. Yung magigira sila sa Jericho. May ano yun, may time. Everything has own time and has own rhythm. Diba? Kasi minsan tayo, nakasala tayo kasi nagmamadali tayo. Hindi nag-stretching, lagi nang nagsa-cellphone, 'di ba? Ano-ano lang napapanood mo. Tanong ko, pagkatapos ng panood mo, nagbago bang buhay mo? Gumanda ba yung ang skin mo? Gumanda ba yung bulsa mo? Gumanda yung pakiramdam mo? Kung hindi, magkasakit ka lang at wala kang pera. Ang mahirap diyan, wala pa tayong pera, pasaway pa tayo, nagkakasakit pa. Akala mo sa ospital, paawa-awa ka ay tutulungan ka. Tutulungan ka lang kapag marami tayong pera. Money is the foundation of our life. Kung mali yung money is the foundation of your habit sa ating ginagawa. Habit is ginagawa natin araw-araw. Kapag mali yung ginagawa natin araw-araw, ay magkakasakit tayo. Yun ang hindi na-explain, hindi mo makikita yan sa school, hindi mo yung makikita sa trabaho, at hindi mo makikita yan sa social media. Diba? Huwag basta mag-diet-diet ka lang. Mag-diet ka, kumakain ka na kahit quaker oat na may, tawag ito, yung honey at banana. Healthy dapat ang kinakain, pero dapat may laman ang tiyan. Hindi diet na wala na talagang laman, yun mali ni kuya. Tapos, magpupuyat araw-araw. Masakit sa ulo, 2 araw lang nagbantay ako sa kanya. Mahirap na nga guys. Tapos, yung ano, yung hindi nag-inhale, exhale at puyat. Mahirap talaga guys. At saka sana brown rice. Yun ang wish natin. Malambot, madaling lumabas. Mahal siya pero konti lang ang makain mo. Compare nga sa white rice, mura nga siya pero marami kang makain. So makakos din siya ng diabetes. Tataas siya ng sugar at walang nutrients. So magkasakit ka pa rin. Oo, magmumura ka kung nagtitipid ka, lalo kang sa future mo maghihirap tayo. Minsan may mga bagay na hindi natin mapaliwanag or hindi natin pagkakatiwala, tawag ito, pagkakaisipan natin na, uy, mali pala yung ginawa ko, no? Ito pala yung tama. Na-realize ko lang late na, huli na, di ba? Kung kailangan talaga exercise, papawis. At yung ano, umaga, madaling araw. Maligo ng madaling araw, mag-alarm clock. Kasi kakababad natin sa social media, hindi talaga nasusolve yung problem natin. Tapos yung mata mo na nag-eye bag na, ako, malaki problema din yan. May problem yan sa katawan. Tapos, maraming problema. Kailangan aralin, kailangan natin na magbili ng libro to to know and search the truth, 'di ba? Kasi kahit ano diyan nag-research tayo sa YouTube, yung mga reliable sources o reliable YouTube channel. At gusto natin na malaman natin na tayo ay totoo, legit, real. 'Di ba? Totoo, hindi tayo sinungaling. Kasi mostly kung ito ginagawa ko to noon at saka labing supportin yung parents ko, baka siguro mayaman ako ngayon. Pero dahil kasi wala ang parents ko, puputulin ko yung ganong problema na dapat kung may anak ako sa future times, may maituro ako. Mayroon akong maibigay. Ayaw ko na alanganin ako. At sisipagin ko para sa kanila. Hindi ko gusto na, yun lang naman sa kasal eh. Mangako ka lang naman eh. Paano kayo, announcement kayo na kayo na. Tapos, tutuparin mo yung pangako mo. Hindi ka magloko, bibigay mo yung needs nila. 'Di ba? Gano'n naman talaga eh. Kahit sa kalusugan mo, may promise tayo kang God Yahweh at may promise tayo sa ating katawan na to take care of it. Minsan, hindi na binibaliwala lang or akala nila normal lang, na nakikita nila sa ibang tao magkakape, na walang laman ang tiyan, nag-iinuman, nagsisigarilyo, akala nila normal minsan ang droga. Pero alam nila, hindi nila alam na yun pala ang magpapasira sa buhay natin. 'Di ba? Bakit?
Hindi man diretso yan, pero habang napunta ka sa ospital, una high blood yan. Tapos, kuya ko, heart attack na pala. Nahanap ang heart attack. Hindi ka pwede makatayo dyan. Hindi ka maka mag-ihi ng puwersahan or magpupo, lugaw lang kakainin mo. Na kung wala kang gagawin, di wala ring resulta. Ganun ang buhay. Napaka-brutal. Yun talaga na kakain tayo. Huwag naman i-skip na. Pero kakain ka ng konti, pero healthy with vitamins and minerals. Kasi ang mga tao ngayon nagmamadali, pero nasa social media ang ating panahon. Ako, guilty rin ako dyan. Nagsusearch ako sa social media para makahanap din ng idea. Pero none of it is only a theory. Theory, naririnig mo lang, nakikita mo, 'pag hindi mo ginagawa, wala kang makikitang resulta. Pareho din 'yan, bibigyan ka ng lupa, bibigyan ka ng binhi or seeds. Kung hindi mo gagawin, wala kang plano, wala kang action everyday, hanggang idea lang 'yan, yung nalalaman mo, isip mo lang 'yan. Ako nagkamali din ako dati, pero ngayon i-a-apply ko na, gagawin ko na talaga siyang physical form. Maging physical yung gusto natin, pera, malasog ang katawan, hindi nagkakasakit, kasi may ginagawa tayo. Kahit ang buhay gano'n talaga 'yan, kahit may ginagawa ka o wala, may mangyayari at may mangyayari talaga. Hindi natin ma-escape 'yan, maiwasan. Kung wala kang gagawin, wala din mangyayari sa buhay mo. Kung may gagawin ka na magbisyo, maggawa ng kalokohan, may resulta lahat. Pero 'pag gawa ka ng kabutihan at tama yung ginagawa mo, may guide, may resulta din 'yan, maganda. All we did is has result. May mga resulta 'yan. Kaso, mostly sa mga tao, mali ang ginagawa, hindi tama. Kasi ganito ako, kasi ganito, ang daming excuse. Pero 'pag nagka-hospital 'yan, paawa-awa na 'yan. "Sir, sana may mga magandang puso diyan." Wala na 'yan, maawa na. Already na lang mamatay. Yun kasi we have no knowledge, bakit marami tayong problema. Kaya sa Bible tinamad ka nga, 'di ba? Paano na lang kung magbasa ka ng mga Bible, baby, hindi ka na kailangan ng libro ng baby, yung asawa hindi na kailangan 'yan, pagbubuntis hindi na kailangan. Yun ang sabi ng iba, pero, yung kalusugan, yung alak, okey lang yun, normal lang yan, 'di ba? Nakikisama sa mga tao, sa kapitbahay na wala ding alam. You have to be special, you have to be alone. Ikaw lang talaga nag-iisa. Kung gusto mong gaganda ang buhay sa kakasama mo, sa nanginginom, sa nangangalak, naninigarilyo, nadadamay ka rin. At nagdodroga, at nagchi-chicks do'n, nagsama-sama ka sa gano'ng tao, walang paninindigan, ikaw sila 5, ikaw ang ika-6. Sabi ni God, Yahweh, "Tell me your friends and I will tell you who you are." 'Di ba? Hindi tayo nagpupuwersa dito na puwersa na, "Maniwala kayo sa akin." Hindi. It's a given from of my love from God Yahweh. Sa kakaraba Yahshua. 'Di ba? Mesianic tayo. Pero 'yun ang masasabi ko sa inyo na, tawag ito, maglugaw ako mamaya ni kuya. Siguro magpapalugaw yata 'yun mamaya. Or ano, pupuntahan ko pa sa ospital. Yun, aalagaan natin yung katawan natin. Iisa lang yung katawan natin. Wala tayong tamang information. Kung may information, di natin ginagawa. Hanggang salita lang yan. Kung hindi natin baguhin yung isip natin, wala namang perfect na buhay or perfect na tao, pero susundin natin yung Bible at yung scientist, yung mga doktor about sa magandang kalusugan, hindi ka magka-problema. Because health is wealth. Yayaman ka kung wala kang sakit. Prevention is better than a cure. Huwag ka na maghintay na lumala pa yung sakit mo, doon ka papunta sa doktor. Emergency, nako, 50-50 na talaga yan, 50-50. At paano natin mawawasan yung mga sakit na yan, mga ganun? Umiwas sa processed food, soft drinks, alak, siguro yung mga droga na yan. Iwas lang. Instead na itong gagawin mo dati, ito yung gagawin mo, inom na tubig, kumain ng gulay, mag-exercise, at umiwas sa mga bisyong dating buhay. Gusto natin ng pagbabagong buhay, kailangan natin baguhin yung gawa natin everyday. Kung hindi ka tayo nagbabago, tataba tayo. Mayroon na pala tayong eye bag, sakit na pala tayo sa atay. Kailangan natin ng research. That's why, hindi naman porket busy ka, naghanap buhay ka, wala ka ng responsibility. Lalo na may anak-asawa ka, mas malatindi ang problema mo. Kung tamad tayo, sanay magtrabaho, lagi talaga kang mapapagod, hindi gumagalaw. Na lagi na problema sa pera, ang dami nagka-problema talaga, lalo na ngayon sa pera. Paano pagpalaki ng bata? Napakalaki yan. Napakalaking problema at napaka-challenges. Ako, naawa ako. Yung nakita ko dati na may asawa na ngayon, dati,
Oh, yan, gano'n. Pero may asawa, anak na, wala na. Natuto na siyang pakumbaba. Oo, napakahirap. Alam ko yan, gaano kahirap magbantay ng bata. At paglaki, sasagot-sagutin ka lang. Kasi, bakit sila sasagot? Hindi na sila may bata sila, pero they don't know how to be a parents. Paano maging isang magulang. Ano din ako ni Bro Efren, yung kapatid ni Bro Efren, Wilma Funa, yon yung kapatid ni Bro Efren. Sa tita ni Sis Lisel, matanda na yon. Isa lang ang anak niya, teacher siya. In-interview ko ba, paano yung napasunod yung bata niya, 'di ba? Mahirap ang matigas ang ulo. Kasi mostly sabi sa yung napunta sa ICU, 50K ang isang araw. Kami sa ngayon, 2 araw na sa ICU. Bukas mag-3 araw. So, 150 na. Yung 50,000, yan ang pinakamurang ICU. ICU, nakita kita. Yun talaga. Pero sa ibig sabihin nun, intensive care unit. Napakahirap. Iyak-iyak ka na lang talaga. Yun ang napakasakit. Yung alak na yan, itapon mo yan. Yung sigarilyo na yan, sirain mo yan. Magtulong, instead bilhin mo, yun talaga, once na nakasimula ka na, napakahirap na tigilin. Bili ka ng libro, lakasan mo yung loob mo. Bilhin na tubig, kasi chemical yan. Pangluloko yan, droga, alak. Kahit nagugulay ka, kung may bisyo ka, magkakasakit pa rin. Na yung pasyente kami nakita doon, kapitbahay or classmate sa ICU, yung nanay niya mahilig sa gulay, prutas. Pero nagsasigarilyo siya, nag-heart attack pa rin siya. So, ang makonclude natin, kahit naggugulay ka, nagpuprutas, o nag-exercise ka, kung may alak at sigarilyo ka, mamamatay ka pa rin. Lalo na ang droga, hindi siya excuse. Oo, may vitamin C ako, nagsisigarilyo lang ako eh. Habang tumatagal yan, lalong pasira na pasira ang tao. Bakit pinayagan niya sa gobyerno kahit okay yan? Kasi tax, malaking pera yan. Hindi ko sasayangin ang buhay ko. Life is so precious. We only live once. At sasayangin lang ba yung buhay natin sa kasi wala tayong alam, matigas ang ulo natin. That's as a human nature, nagkakamali at may mga kamalian. So bagong New Year and new life. Yun ang motto ko ngayon, every New Year. Or kahit January ba or March or April. Basta bago ang taon, bagong buhay din tayo, bagong gagawin para may bagong resulta tayo. Kung na-expect tayo ng pagbabago sa buhay at yun pa rin ang ginagawa natin, na Netflix, upo ng upo lang, walang hindi naglilinis sa bahay, kasi tinatamad or naproblema sa pera, kasi hindi tayo naghahanda. Yun ang hindi tayo naghahanda at wala tayong pera at walang kaalaman. Kahit marami kang pera dyan, baha-baha pa yung pera mo, 10 million, 100 million, 300 million dyan, pera mo. Pag naka-dialysis ka na, walang doktor na gagaling sa'yo. Walang doktor na magician, kahit ano pang scientist. Ang sabi pa ng doktor, prevention is better than a cure. Anong ibig sabihin nun? Huwag mo nang hintayin, mas maganda yung pag-iiwas kaysa panggagamot. Huwag mo nang hintayin na malala na yung sakit, doon ka papupunta sa emergency. 'Di ba? Pakita natin na yung sinasabi natin ay ginagawa at totoo at magagawa sa ibang tao. Hindi monopoly. Kasi ang mayayaman yun ang mga sikreto nila. 'Di ba? Kung gusto natin na hindi tayo magbago, ang maghihirap lang talaga tayo. Walang pagbabago. Kasi ang kalaman, kung walang gawa, patay yan. Para yan sa paniniwala, kung walang gawa, patay rin yan. So, kung gusto mo malinis ang bahay, kung may gamit ka, kung hindi ka naman gagalaw, wala rin yan. Hindi naman yung kusa, ang map, ang walis ang maglilinis, ang ang kaldero magdadala ng bigas, magluto para sa iyo. Hindi ganun. Pero paano natin nagagawa yung mga bagay na gusto natin? Nagsimula yan sa ating katawan. The body is the source of everything. Pera, love life, successful, uh, magandang kalusugan, di ba? Gandang bahay, lahat. Physical yan, may kapital yan. Hindi yan dumadating na walang kaalaman. Okay, so like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Maraming salamat po sa papanood at maraming salamat po guys. Thank you po. Lalaban tayo guys. Hindi tayo pahina nito sa 2026 or 2027. Pakita natin na as long as araw-araw nag-improve tayo, nag-upgrade tayo araw-araw. Diba? Minsan makikita mo, makita sa doktor, healthy talaga ako, makita nila. Sa St. Luke pa, last year pa eh. Pero inuubo lang tayo allergy. Diba? So, wag natin sayangin ang buhay natin guys. We only live once. Akala mo yung ginagawa natin, no, normal lang siya. Kasi nakikita mo sa ibang tao. Pero alam mo sa ospital, normal, ang daming tao nagkasakit.
babae, may buntis, nanganganak doon, may maliit na bata, may matanda na stroke, kahit lahat ng klaseng sakit nandoon nakikita ko, guys. So, anong gagawin natin? Panoorin niyo na sa next video, guys. Maraming salamat po. Thank you, guys. Love you all. Maraming salamat po. Thank you po. Shalom. Thank you po.